Mga kababayan, ako si Baltasar at malugod ko kayong tinatanggap sa ating munting tahanan ng katatakutan dito sa YouTube, ang Creepy Pinoy Stories. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwentong aking ibinabahagi. Sa bawat pagpindot nyo sa like at subscribe, hindi lamang kayo nagbibigay buhay sa ating channel, kundi nagiging bahagi rin kayo ng lumalaking pamilya ng mga mahihilig sa mga nakakakilabot na kwento. Kaya naman, huwag kalimutang pindutin ang bell icon upang lagi kayong updated sa bawat bagong upload ng mga original na kwentong Pilipino na tiyak magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Ngayong gabi, ihahatid ko sa inyo ang isang kwento ng misteryo at pangamba sa gitna ng katahimikan ng bagong taon. Sundan natin ang yapak ni Liza, isang simpleng babae na ang nais lamang ay magdiwang ng mapayapa, ngunit ang tadhana pala ay may ibang plano. Sa pagtunog ng telepono, sa bawat halakhak na kanyang naririnig, at sa bawat babalang kanyang tinatanggap, unti-unting bumabalot ang dilim hindi lamang sa paligid kundi pati na rin sa kanyang isipan. Ano ang misteryo sa likod ng mga tawag na ito? At sino nga ba ang nagbabanta sa kanyang buhay? Samahan ninyo ako sa pagbukas ng kabanatang ito at tuklasin natin kung paano sasalubungin ni Liza ang bangungot na naghihintay sa kanya. Maghanda na at baka sa kwentong ito, ang inyong bangungot ay magsimula na rin. Sa paglipas ng hapon, ang kapaligiran ng subdivision sa Quezon City ay unti-unting napuno ng katahimikan, maliban sa paminsan-minsang tunog ng mga sasakyan na dumadaan. Si Liza, isang babaeng nasa kalagitnaan ng kanyang 30s, ay tahimik na naghahanda ng kanyang hapunan habang pinagmamasdan ang mga bata sa labas na naglalaro. Nakaupo siya sa kanyang maliit na mesa, naglalagay ng kanin sa kanyang plato at nagmumuni-muni sa tahimik na gabi na kanyang pinili. Biglang nagulantang si Liza nang ang mga bata sa labas ay nagsimulang magpaputok ng plapla, isang uri ng malakas na paputok. Ang kanyang tasa ng mainit na tsaa ay natapon at ang mainit na likido ay kumalat sa sahig at napaso ang kanyang hita. "Aray ko po!" sigaw niya habang mabilis na tumayo at hinawakan ang nasaktang bahagi ng kanyang binti. Sa kabila ng sakit, pinilit ni Liza na manatiling kalmado. Kinuha niya ang kanyang paboritong nobelang Pilipino mula sa estante at nagtimpla ng salabat, isang inuming luya na kilala sa pagpapaginhawa ng sakit. "Kailangan ko tong tiisin," bulong niya sa sarili habang dahan-dahang umiinom ng mainit na salabat at nilalasap ang init na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Habang nagbabasa, pilit niyang iniwasan ang ingay ng mga paputok sa labas. Pinipigilan ang sarili na mairita at sa halip ay nag-focus sa kanyang pagbabasa. Paminsan-minsang sumisimsim ng salabat para maibsan ang sakit ng paso. Sana'y matapos na ang ingay na to, aniya sa isip habang lumalalim ang gabi. Habang abala si Liza sa pagpupunas ng natapong tsa, biglang tumunog ang lumang telepono na nasa sala. Nagtaka siya dahil bihira na siyang makatanggap ng tawag, lalo na't gabi ng bagong taon. "Sino kaya to?" tanong niya sa sarili habang dahan-dahang lumalakad papunta sa telepono. Sa pag-aakalang bati ng bagong taon mula sa isang kamag-anak, sinagot ni Liza ang telepono, ngunit isang boses ng babae na tila nag-aalala at naghahanap kay Joseph ang sumalubong sa kanya. "Pasensya na po, pero wala pong Joseph dito," mahinahong paliwanag ni Liza. Matapos niyang ipaliwanag na mali ang numero, bigla na lang ibinaba ng babae ang telepono. Ilang sandali lamang ang lumipas,
Isang malakas na halakhak mula sa labas ang umalingaw-ngaw na tila ba'y nagmumula sa kung saan malapit sa kanyang bintana. Ang halakhak ay kakaiba at tila ba'y may halong panunuya, nagpapaalala kay Liza sa kakaibang tawag na kanyang natanggap. Ano ba yan? Bakit parang hindi ako mapanatag? Bulong ni Liza sa sarili habang unti-unting bumabalot ang kaba sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang gabi ng katahimikan ay magiging simula pa lamang ng isang bangungot na hindi niya inaasahan. Sa bintana ng kanyang tahimik na tahanan, pinagmasdan ni Liza ang mga kabataang nagkakatuwaan sa labas. Ang kanilang mga tawanan at sigawan ay nagdala sa kanya pabalik sa kanyang sariling kabataan. Naalala niya ang masasayang sandali ng pagsalubong sa bagong taon kasama ang kanyang pamilya, ang mga ngiti at yakap na nagpainit sa kanyang puso sa mga panahong iyon. Nangungulila siya sa init ng pagmamahal na iyon, ngunit ang nostalgia ay biglang naputol ng pangalawang pagtunog ng telepono. Nang sagutin niya ito, ang inaasahang boses ay hindi sumagot. Sa halip, isang pagdiriwang ang kanyang narinig. Ang ingay ay parang mula sa malayo, nag-echo sa kabilang linya na tila ba isang paanyaya sa isang malayong kasiyahan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang linya ay naputol, iniwan siyang nagtataka at nakikinig sa katahimikan. Sa ikatlong pagkakataon na ang telepono ay tumunog, isang malamig at nagbabantang bulong ng lalaki ang sumagot sa kanyang pagbati. Mag-ingat ka, may darating na sunog. Ang boses ay puno ng seryosong babala at bago pa man siya makahingi ng paliwanag, ang linya ay biglang naputol. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang isipan, nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na takot. Sa pag-aalala, nagpasya si Liza na manatiling gising hanggang hating gabi, umaasang wala ng karagdagang kakaibang pangyayari. Ngunit habang papalapit ang oras, lalo siyang nakaramdam ng pagod at panghihina. Ang kanyang mga mata ay pabigat ng pabigat at ang bawat segundo ay tila isang pakikibaka upang manatiling bukas ang kanyang mga talukap. Nang muling magring ang telepono, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang dibdib. Hindi mo ba naririnig? Lumalapit na ang sunog, ang sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng nakakatakot na babala. Sa pagkakataong ito, hindi na niya muling narinig ang dial tone. Ang linya ay tila naglaho sa gitna ng kanyang pagkabigla. Nagising ang takot sa puso ni Liza at napuno siya ng pangamba sa kung ano ang posibleng mangyari. Tumayo siya at nagsimulang maglakad-lakad sa loob ng bahay. Pinipilit na manatiling gising at alerto. Ang bawat anino ay tila ba nagtatago ng isang lihim at ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng kaba. Sa kanyang paglalakad, ang mga oras ay tila nagiging mas mahaba. At ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ano ang ibig sabihin ng babala? Sino ang lalaking nasa kabilang linya? At habang ang oras ay patuloy na lumalapit sa hating gabi, isang mas malaking tanong ang bumabagabag sa kanya. Ano ang naghihintay sa kanya sa oras na tumunog muli ang telepono? Sa pagtunog ng hating gabi, ang mga paputok ay sumabog na parang mga galit na demonyo sa labas ng tahanan ni Liza. Nabalot ng takot at kaba, nagkubli siya sa ilalim ng kanyang kumot. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang tibok. Ang bawat pagsabog ay nagpapaalala sa kanya ng mga babalang natanggap sa telepono. Sa ilalim ng kumot, ang kanyang mga labi ay bumulong ng dasal, umaasang ang ingay at kaguluhan ay matapos na.
Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay puno ng pag-asa. Nasanay ang bagong taon ay magdala ng kapayapaan at hindi ng karimlan. Nang humupa ang ingay ng mga paputok, nagpasya si Liza na subukang matulog, na parang sa pagpikit ng kanyang mga mata ay maaari niyang takasan ang mga pangyayari ng gabing iyon. Pinatay niya ang ringer ng telepono, isang maliit na hakbang upang makaiwas sa anumang karagdagang kaguluhan o tawag na maaaring magdulot ng masamang balita. Sa kanyang isipan, inisip niya na ang lahat ng ito ay isang masamang panaginip lamang at sa paggising ay mawawala na ang lahat ng takot. Ngunit sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng isang bagong uri ng bangungot. Nagising si Liza sa matinding amoy ng usok at nadiskubre niyang nasa loob siya ng banyo. Ang pintuan ay may bara at hindi mabuksan. Ang usok ay makapal at mabilis na kumakalat, na parang mga kamay na humahaplos at kumukulong sa kanyang lalamunan. Sa kanyang pagkataranta, pilit niyang binuksan ang pintuan gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit tila ito ay isang pader na hindi matitinag. Sa labas, ang mga banta ng lalaki at babae ay narinig niya. Ang kanilang mga tinig ay tila mga multo na naghihintay sa kanyang pagbagsak. Sa desperasyon, gamit ang takip ng tangke ng inidoro, nagawa niyang buksan ang pintuan, ngunit ang tanawin na sumalubong sa kanya ay isang eksena mula sa isang bangungot. Ang bahay ay nilalamunan ng apoy at usok at sa kanyang pagkawalan ng pag-asa, sumigaw siya para humingi ng tulong. Ang kanyang sigaw ay nawala sa ingay ng apoy at unti-unting nilalamon ng usok ang kanyang kamalayan. Sa gitna ng nagbabagang kapaligiran, ang kanyang tadhana ay tila nakasulat na sa abo at apoy. Mga kababayan, sa bawat tawag na hindi inaasahan, may babalang kailangan nating pakinggan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa walang tigil na kilabot. Hanggang sa muli, mag-ingat. Baka ang susunod na tawag ay para sa iyo na. Sa susunod na upload, kayo'y aking muling hihintayin. Huwag mawawala mga kaibigan.